Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa 24 Disperas na ng Pasko, bagamat 21 pa lang ngayon, hayaan niyong batiin ko kayo ng Merry Christmas. Pwede niyo bang batiin yung katabi ninyo ng Merry Christmas? Merry Christmas! Merry Christmas. Sa ating lahat. Namamasko po. Alam natin lahat na ang Pasko sa Pilipinas ay napaka-special. Sapagkat tayo na yata yung sa buong mundo daw, may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko. Nagsisimula sa September, pagpasok pa lang ng bare months na meron ng mga tugtuging pamasko, meron ng mga palamuti, na kung minsan, naalala ko nung bata ko, yung mga Christmas decoration namin sa bahay, inaabot pa hanggang February. Hindi ko alam kung nakakatamaran lang ba na alisin o talagang sadyang yung Christmas spirit sa ating mga Pilipino ay ganun kahaba. Sabi nga nila, dapat ang Pasko daw, araw-araw, buong taon. So dapat yung Christmas decor siguro natin, huwag na natin alisin. Hintayin na lang ulit natin hanggang sa December. Tuwing Pasko sa atin, marami tayong nakikita mga palamuti sa paligid. Mga Christmas decor, mga parol, mga Christmas lights, mga dekorasyon puno-puno ng kulay at nag-iinganyo sa ating mga mata. Mga ilaw na kumukuti-kutita. Pero aminin natin, kahit na gaano kaganda yung dekorasyon, alam natin na pag dumating yung bill ng Meralco, siguradong mataas ulit yung kuryente. Marami kasi tayong nakasaksak ng mga Christmas decor. Diba? At kapag tayo ay walang nakikitang Christmas decoration, mga palamuti, mga Christmas lights sa lugar na kung saan tayo naroon, piling natin hindi pa rin Pasko. Diba? Naalala ko nung minsan, pandemic, yung unang taon ng pandemic, December, maraming mga lungsod ang hindi naglagay na ng parol sa kanilang mga kalsada. Usually, di ba, naglalagay sila. Yun yung sign na, Pasko na. Na gagama ko na ang simbol ng Pasko. Pero dahil na naghihirap nung tayo ngayon, maraming kailangan mas paglaanan ng pondo yung ating mga city governments. Minabuti na lang nila na mag-recycle ng mga parol. Yung iba, siguro hindi na nai-recycle yung dati nilang ginamit. Mas binuhos na lang nila sa pagbibigay ng pagkain. Pag gano'n, alam natin na parang imposibleng pagdiwang ang Pasko ng walang mga palamuti, walang mga kumukuti-kutita. Hindi natin, hindi Christmas pag walang mga bagay na ito na nagpapasaya sa ating mga mga. Minsan mapapaisip tayo, bakit nga ba natin pinapaganda ang ating paligid sa pamamagitan ng mga palamuti? Sa mga ilaw na kumukuti-kutita. So, umagang ito, pag-usapan natin ang mas malalim na kahulugan ng mga liwanag, ng mga ilaw na ito. Hindi lang ito basta palamuti, kundi isang simbolo
ng buhay, gabay at pag-asa na dala ni Kristo sa atin. Sa ating batayang talata na binasa kanina, sa John chapter 1 verse 4 to 5, sinasabi doon ni Juan na ang salita na naging tao at nakasama ng mga tao ay siyang liwanag. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Verse 4. Verse 5, nagliwanag ang kadiliman sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapit ng kailanman ng kadiliman. Sinasabi dito ni Juan na ang liwanag na ito na siyang salita na naging tao ay ang Panginoong Jesucristo. Kung babaybayin ito yung sulat niya sa kabuuan ng unang kabanata, masasabi natin na si Jesus ang tinutukoy na ito ni Juan. Makikita natin dito na si Jesus ang pinagmumulan ng liwanag. Ngunit ano ba ang halaga ng liwanag sa atin? Ano ba ang binibigay nito? Ano ba ang idinudulot nito sa atin? Tatlong bagay yung nais kong bigyan diin dito patungkol sa kung ano yung binibigay sa atin ng liwanag na dala ng ating Panginoon. Una, ang liwanag ay nagbibigay buhay. Ang ilaw ay nagliliwanag mula kay Jesus. Makikita natin na si Jesus, ayon sa sulat ni Juan, ang siyang pinagmumulan ng ilaw. At ang ilaw na iyon ay nagbibigay buhay. At sabi pa doon, ang kanyang liwanag ay nagtataboy sa kadiliman. Ano ba opposite ng liwanag? Dilim. Usually, ang dilim ay sumisimbolo ng kamatayan, ng kawalang pag-asa, ng kabuluhan. Pero ang ilaw, opposite. Kung ang dilim ay sumisimbolo ng kamatayan, ang liwanag ay sumisimbolo ng buhay. Buhay ang binibigay sa atin ng liwanag. Bakit nasabi natin na buhay? Kung matatandaan nyo sa Genesis, kung babalikan nyo yung kwento ng pagkalikha ng mundo, makikita rin natin na ang unang ginawa ng Diyos ay ang liwanag. Bakit liwanag? Tayo mga tao, kung magyabang tayo na tayo ang pinaka-espesyal na ginawa ng Diyos. Pero doon, kung tutuklasin natin, ang pinakaulang ginawa ng Diyos ay liwanag. Bakit? Kasi walang buhay kapag walang liwanag. Walang tao sa mundo ito kung walang liwanag. Walang mga halaman kung walang liwanag. Hindi sila mabubuhay kung walang liwanag. At kapag walang halaman, walang mabubuhay ng mga hayop. Ano kakainin nila? At kung walang halaman, walang hayop, malamang wala rin tao. Napakahalaga ng liwanag sapagkat ang liwanag
ang siyang nagbibigay ng buhay at sigla. Kung ang kadiliman ay sumisimbolo ng takot, ng kaguluhan, ng kawalan ng pag-asa at kamatayan, ang buhay, ang liwanag ay nagsisimbolo ng buhay, ng kagalakan, ng pag-asa, at ng kasiglahan. Kapag walang liwanag, walang buhay. Ganito rin ang buhay natin, mga kapatid. Kung wala si Jesus, para tayo nabubuhay sa kadiliman. Kahit na punuin niyo yung inyong bahay ng maraming mga Christmas lights, Christmas bouquet. Kung ang pagdiriwang niyo ng Kapaskuhan ay wala si Jesus, kung ang buhay niyo ay nananatiling nakasentro sa inyong sarili at hindi kay Jesus, patuloy tayong lalakad sa kadiliman. Sabi nga nung isang advertisement, diba? May liwanag ang buhay. Pag wala nga tayong kuryente, para tayong nawawalan ng gana. Ang hirap magtrabaho, ang hirap kumilos sa bahay pag walang ilaw, pag walang liwanag. E paano pa kung wala si Jesus sa ating buhay, na siyang kinikilala nating liwanag sa ating mga buhay? Tanungin ko kayo, mga kapatid, may bahagi ba ng buhay mo kayo na tila natatakpan ng dilim? Alalahanin natin na si Jesus ang liwanag na nagbibigay buhay at nagbibigay linaw sa ating mga sitwasyon. Liwanag. Ang liwanag ay nagbibigay buhay. Pangalawa, ang liwanag ay nagbibigay gabay. Sa Mateo, Kabanata 2, mababasa natin ang kwento ng mga tangkas na sinundan yung bituin na nakita nila. At sinasabi sa kanila na yung bituin na iyon ay tanda ng Mesiyas, ng hari na isinilang para sa mga Hudyo. Kaya sinundan nila yun upang makita ang sanggol na ipinanganak na siyang magiging hari ng sangkatauhan. Ang bituin ang naging gabay nila patungo sa tagapagligtas. Napansin niyo ba na hindi sila tumigil sa paghahanap kahit na mahaba at mahirap yung kanilang paglalakbay? Hindi sila galing sa Palestina. Hindi sila mga Hudyo. Hindi sila mga naroon lang sa karakit bayan ng Jerusalem. Galing sila sa malayong lugar na kung saan iba ang pananampalataya, iba ang kultura, iba ang tradisyon ng Kristiyano. Pero ipinakita sa kanila ng Diyos ang liwanag na naisilang sa sapsagan ng Jerusalem. At ang bituin na kanilang sinusundan ang siyang nagniningning na liwanag upang magbigay sa kanila ng gabay. Kapag tayo ay papasok sa isang madilim na lugar, ano ang unang-una niyong hahanapin? Ha? Doon na. Either kung meron kang dalang flashlight, buksan mo. O kaya kakapain mo, kung pamilyar ka sa lugar, kakapain mo yung switch ng ilaw. O kung meron kang natatanawan na ilaw doon sa isang bahagi ng isang lugar, pupuntahan mo yun. Doon nagiging gabay ang liwanag. Sapagkat kapag may liwanag, nakikita natin kung ano yung nasa paligid.
hindi tayo magagapak, hindi tayo masusubsob. Kapag tayo ay lumalakad sa dilim, importante na may liwanag. Sapagkat sa kadiliman, hindi natin makikita yung ating mga dinadaraan. Hindi natin makikita kung anong panganib ang maaaring nariyan sa ating nilalagay. Ganun yung ginagawa ng liwanag sa atin. Siya'y nagsisilbing gabay. Parang tayo sa panahon natin, may mga panahon sa buhay natin na tila nawawalan tayo ng direksyon. Pero si Jesus, tulad ng bituin ng Bethlehem, ang ating gabay. Siya ang nagbibigay liwanag sa ating landas, lalo na kapag tayo ay naguguluhan o may pinagdaraanan. Kaya tanong ko sa inyo mga kapatid, ano ba ang direksyon na nais mong kahati? Siguraduhin kung sinusundan mo si Jesus, ang ating tunay na liwanag. Tandaan na ipinakilala ni Juan si Jesus bilang ilaw. Nasabi niya sa verse 9, chapter 1, verse 9, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Kung ayaw niyong madapak sa inyong nilalagaran, kailangan niyo ng ilaw. Kung ayaw niyong maligaw ng landas sa buhay, kailangan niyo si Jesus na siyang ilaw at gabay. Pangatlo, ang liwanag ay nagbibigay pag-asa. Kung babalikan natin yung sinasabi ni Juan sa verse 5, sinabi niya, ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito kayang daigin ng kadiliman. Hindi kayang daigin ng kadiliman ang liwanag. Sabi nga nila, mga kapatid, mas nagniningning daw ang mga bituin sa langit sa panahon ng kadiliman. Bakit pag umaga, pag tumingala tayo sa langit, wala tayong nakikitang bituin? Kasi maliwanag eh. Pero pag gabi na, kung saan madilim, mas doon natin nakikita ang mga bituin sa langit. Sabi nila, sa panahon ng pinakamadilim, mas doon naglilingling ang liwanag. Pero huwag tayong matakot kapag tayo'y lumalakad sa dilim. Kung meron tayong liwanag na dala ni Kristo, maglilingling tayo sa dilim. Hindi kayang talunin ng dilim ang liwanag ni Jesus. Sa Mateo, sa Kabanata 2, kung saan nakita natin yung paglalakbay ng mga pantas, nakita nilang huminto yung bituin sa langit na kanilang sinusundan. Nakita nila doon ang sanggol na si Jesus. Ito'y tanda ng katuparan ng pangako ng Diyos. Mga kapatid, ang liwanag ni Kristo ay hindi lamang nagbibigay buhay at gabay. Ito ay nagbibigay pag-asa. Sa gitna ng ating mga personal na problema at ang mga pagsubok bilang isang bansa, si Kristo ang ating pag-asa. Alam niyo, pag sumasakit ang Disyembre, ito yung panahon sa atin na kung saan mas sumahaba yung gabi. At mayroong isang part sa ating mundo na kung saan pagpapalapit na yung December 25,
Ito na yung pinakamadilim na panahon sa kanila. Mahaba yung gabi nila, maabot ng ilang buwan, walang araw, walang sikat ng araw. Ito yung panahon na kung saan pinakamalamig, pinakamadilim. At ang alam natin na ang kadiliman at lamig ay simbolo ng kawalan ng pag-asa, ng kamatayan. Kaya nga maraming tao sa parte ng mundo ngayon ang nade-depress. Kasi malungkot, walang araw, hindi sila makalabas kasi madilim. Ang Pasko at ang diwa ng Kapaskuhan ay liwanag sa atin upang ipaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos at ang kanyang pag-ibig ay hindi namamatay sa panahon ng pinakamadilim, kundi ito ay sumisilang, nagniningning sa mga ganitong klaseng panahon. Kaya tandaan natin na sa likod ng mga liwanag na ating nakikita tuwing Kapaskuhan, ang higit na mas nagniningning ay ang liwanag ni Kristo. Ang kanyang pagtiting ay paalala na hindi tayo nag-iisa. May Diyos na kasama natin. Ang simbolo ng mga kumukulit-kulitak na ilaw tuwing Pasko ay nagpapahayag ng pag-asang dala ni Kristo na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Nagbibigay buhay, gabay, at pag-asa. Para sa ating mga Pilipino, ang liwanag ng Pasko ay hindi lamang makikita sa mga parol at palamuti, kundi sa paniniwalang mayroong Diyos na nagbibigay lakas at gagabay sa atin sa gitna ng mga pagsulong. Ngayong Pasko, mga kapatid, alalahanin natin na ang tunay na liwanag ay si Jesus. Huwag lang natin hayaan na siya'y maging dekorasyon sa ating mga bahay. Huwag natin hayaan na maging dekorasyon lang si Jesus sa ating mga buhay. Tanggapin natin siya sa ating puso at hayaang magdiwanag sa ating pagkatao. At higit sa lahat, maging liwanag din tayo sa iba, tulad ng mga ilaw na nagbibigay liwanag tuwing Pasko. Sumainyo ang liwanag at pag-asa na hatid ng ating Panginoon Diyos. Amen.